Ek! Ang ganda ng iyong sutla. Talagang kaakit-akit. Hawak ng nakababatang kapatid ang isang gintong pang-ayos. Diretso itong itinaga sa aking katawan. Agad na umagos ang dugo sa aking labi. Sa katunayan, ako ang paborito ng tatay na bunso. Bakit ikaw ang naipadala sa Lee Mansion? Naging pangunahin pa siya ng bahay. Samantalang ako, napilitang magpakasal sa nakakadiring magtatahi ng karne. Naamoy dugo. Bakit naman? Hawak ko ang dibdib ko. Hindi makapaniwala habang tinitingnan ang kapatid kong babae. Kapag namatay ka lang, ako na ang magiging pangunahin ng bahay. Mamatay ka na. Ito ang aking tunay na kapatid na babae. Malungkot akong nag-iisip. Akala mo ang Lee Mansion ay isang salbabida sa panahon ng tagtuyot. Hindi mo alam na ang tanga at masamang binata at masamang ginang ay magpapahirap sa iyo. Kapag bumuka ka muli ng iyong mga mata, sumigaw si kapatid na Shen Yorong sa aking harapan. Pupunta ako sa bahay ni Lee. Gusto kong maging maliit na asawa. Shen Yuyo, huwag kang makipagsabayan sa akin. Naintindihan ko agad. Muling ipinanganak din siya. Anak na babae. Hindi ka siguro gustong makipagkumpetensya sa akin sa posisyon ng maliit na asawa, di ba? Yun ang totoo. Ang alilang ito at ang pangunahing asawa ay talagang magkaibang-magkaiba. Kailangan mo bang pag-isipan ito muli? Nang makita ko ang eksenang ito, natawa ako. Naalala ko ang nakaraang buhay. Noong panahong iyon, si Shen Yorong ay umiiyak at sumisigaw na ayaw maging alilang babae. Kaya't ipinadala ako ng ama sa tahanan ng Lee kapalit ng 10 tael na pilak. Ang pilak na ito ay naging dot ni Shen Yorong sa huli. Hindi ko napigilan ang sarili kong tumawa ng malamig. Shen Yorong, ito ay pinili mo mismo. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang pumunta sa lungga ng mga lobo. 3 araw mula ngayon, kami ng aking kapatid na babae ay sabay na ikakasal. Ang Lee Mansion ay nag-ayos upang ipakita ang karangyaan ng isang mayamang pamilya. Malakas din ang ingay ng pagkuha ng asawa. Ang rosas na sedan chair na binubuhat ng 4 na tao ay nakatigil sa pintuan. May bordang mga mandaragit na pato sa kurtina ng sedan chair. Sa gitna ng mga abo-abo at simpleng bahay, ito ay labis na kapansin-pansin. Tingnan mo, talagang mayaman ang pamilya Lee. Kahit ang pagkuha ng asawa ay may sariling sedan chair na inihanda. Ang laki ng kasiyahan nila. Ang swerte talaga ng pangalawang anak na babae ng pamilyang Shen. Pagpasok niya doon, magiging misis na siya. Nagkakasalitaan ang mga kapitbahay at mga tao sa paligid. Nakaupo si Shen Yorong sa loob ng bahay. Ang pakiramdam niya ay parang nabawasan ang bigat sa buto niya. Nasa ayos pa ako ng mga gamit. Si Shen Yorong ay nag-angat ng kanyang takip at mayabang na tumingin dito. Ek! Bakit hindi nagrenta ng karwahe si Zhao Tuhudo para sunduin ka? Sa nakaraang buhay, ang pag-aasawa ni Shen Yorong ay talagang pinagselosan ng marami. Sabi ko nang may inis. Shen Yorong. Malalim ang tubig sa Lee Mansion. Huwag kang mabulunan dyan nang hindi sinasadya. Akala ni Shen Yorong na naiinggit ako sa kanya. Nang marinig ang sinabi ko, tinakpan niya ang bibig at tumawa. Ek, kapag pumunta ka sa bahay ni Zhao ang tagaluto, huwag mong kalimutang huwag mabahira ng amoy ng dumi ng baboy. Maliit na tao na nagtagumpay. Pagdating mo sa bahay ni Lee, may makikita kang hindi maganda. Magpapatuloy. Mula sa dulo ng eskinita ay narinig ang mabigat na tunog ng mga pakpak ng kabayo. Isang itim na kariton ang huminto sa harap ng bahay ng pamilya Shen. Ang lalaking nagmamaneho ay napakatipuno. Ito si Zhao Tiesu. Ang lalaking madalas bastos sa salita ni Shen Yorong. Sakay ka na. Tumingin si Zhao Tiesu sa akin habang nakatayo sa tabi ng kariton. Hawak ko ang gilid ng kariton. Mabilis akong umakyat sa kariton. Akala ko matigas at masakit ang mga tabla. Pero napansin kong may makapal na dayami sa ilalim ng puwitan ko. Sa ibabaw ng dayami, may bago pang asul na kutson na may bulaklak na disenyo. Noong nakaraang buhay, ang impresyon ko kay Butcher Zhao ay natigil lang matapos maghiwalay sina Shen Yorong. Mga pira-pirasong salita ng pag-iyak. Bastos. Mahirap. Amoy baboy ang buong katawan. Hindi marunong umaki. Ngunit ang taong ito sa harapan ay malinaw na may makapal na kilay at malalaking mata. Matatag ang linya ng baba. Kahit na nakasuot ng simpleng tela. Tuwid na tuwid ang likod. Hindi mukhang tagapatay ng baboy. Mas mukhang tao mula sa militar. Tungkol sa Zhao Jiagu, masira pa ito kaysa sa inaasahan ko. At mas mahirap pa ang bahay ng patay na si Zhao kaysa sa inaasahan ko. 3 silid na gawa sa lupa. Nakatumba na ang kalahating pader ng bakuran. Naglilinis gamit ang mga tinik na sanga ng walang pakundangan. Isang matandang babae ang matagal nang nakatayo roon naghihintay. Inay. Nakatingin ang matandang babae sa akin. Mula ulo hanggang paa. Mula paa hanggang ulo. Ganito ang kinasal mo. Napakapayat mo na. Kaya mo bang magtrabaho? Kaya. Tumingin sa akin ang matandang babae, at pumasok sa loob ng bahay. Pasok ka. Sumunod ako sa loob. Mas madilim pa ang loob kaysa sa bakuran. Isang kahoy na mesa na may nawawalang sulok. Isang 3 paa na upuan na nakapatong sa mga ladrilyo. Ang kalan ay may makapal na layer ng abo. Ipinatong ng matandang babae ang lampara sa mesa. Itinuro ang isang kahoy na kama na may dayami sa sulok ng pader. Iyan ang iyong higaan. Nanay, tiningnan ng matandang babae si Zhao Tiesu ng masama. Ano? Nang magpakasal siya, isa na siyang tao ng pamilya Zhao. Mabuti na lang at may matutulugan.
Gusto pa niyang magpanggap na isang prinsesa. Tahimik lang ako. Sa nakaraang buhay, nagdala ako ng dumi at ihi sa Lee Mansion. Nakatagal ako sa mga araw ng pananakit at pang-insulto. Itong malamig na mukha sa harap ko ay wala talagang halaga. Ngunit, sumunod na araw, dumating ang mas makatotohanang problema. Wala ng pagkain. Sa hapagkainan, tinitigan ako ng aking biyenan ng may pang-aalipusta. Pinalitan ng pagkain sa bahay ng isang inutil na tao. Inay, gusto ko lang po sanang may mag-alaga sa inyo. Nang marinig ni Zhao Tiezhu ang sinabi ng kanyang biyenan, hindi maganda ang kanyang mukha. Dahil pala, isang bahagi ng bigas sa bahay ay ibinigay niya bilang dowry sa aking ama. Kaya hindi nakapagtataka na nagalit ang biyenan. Hindi ako nakasagot. Pumasok sa kwarto at kinuha ang isang mabigat na bag. Nagsimula nang bumuka ang bag. Isang pilak na hairpin na medyo madilim ang kulay. Isang pares ng solidong pilak na lilak. At isang pabilog na bangka. Ginoo ko. Bukas dalhin mo ang mga ito sa bayan para ipagbili. Bili ka ng ilang kilo ng puting harina. Ang natira, ipalit mo ng mga tanso at dalhin dito. Pagkatapos, pupunta tayo sa bundok para mangalap ng mga paninda. Anong gagawin mo dyan? Sa panahon ng tagtuyot, yung bagay na yan ay pwedeng ipalit sa pagkain. Kulang ang mga mayayamang pamilya sa bayan ng mga ganitong delikasi. Kulang din ang mga butika sa mga gamot na ito. Noong nakaraan, alam ko na ito nung ako ay nasa tahanan ng mga li. Sa panahon ng tagtuyot, ang mga mahihirap ang laging nagdurusa. Ang mga mayayamang pamilya ay hindi kulang sa pagkain at pera. Mahal. Umakyat ka ba sa pustahan? Sandali. Tahimik si Zhao Tiezhu ng matagal. Bigla niyang hinawakan ang tela. At sinabi ang isang salita. Kinabukasan. Sa ilalim ng matandang punong huway sa dulo ng baryo, inutusan ko si Zhao Tiezhu na ihagis ang isang pangsala ng mga kumikislap na barya sa mesa. Ang malinaw na tunog ng metal na nagbanggaan ay agad na humatak sa kalahating baryo. Asawa ni Taigi. Anong yaman ang nakuha mo? Ngayon ay kukunin ko na ang mga paninda sa bundok. Dried mushroom, 10 wen per kilo. Wood ear, 15 wen. Herbal na gamot, hiwalay ang presyo. Bayad agad, cash on delivery. Hindi kailanman nangungutang. 10 wen. Dati sa tindahan sa bayan, 7 lang ang bayad nila. Matagal na silang hindi tumatanggap. Talagang cash ang binibigay. Baka pinaglalaruan lang tayo nito. Diretso kong kinuha ang isang dakot ng barya. Sa harap ng lahat, ibinuhos ko ito pabalik sa bilao. Nandito ang pera. Hindi naman peki ito. Nasaan ang paninda ninyo? Meron ako. Meron akong 2 kilo ng tuyong tainga ng kahoy. May isang matandang lalaki na sumiksi. Nanginginig ang kamay. Ako ang nagbawas ng timbang. Nagbibilang sa abacus. Mabilis ang kilos. 2 kilo at 3 onsa. 15 tanso. Ginoo. Hawakan mo ng mabuti. Nakatitig na ang matanda. Kinuha ang pera at isiniksik sa kanyang damit. Totoo ito. Talagang may pera. Asawa. Bumalik ka na sa bahay at ilabas ang lahat ng mga gamit sa bodega. Sasama ako. Hintayin mo ako. May kalahating sako pa ako ng pangharang sa hangin. Hindi pa isang oras. Puno na ng mga sako ang bakura ng pamilya Zhao. Nakatayo ang lola sa pintuan. Tinitingnan ang mga sako ng mga produkto mula sa bundok. Tumingin ulit sa palayok na unti-unting naubusan ng tanso. Nangingilid ang luha sa sakit, pinapalo ang hita. Ang sama ng gawa. Tifa. Ikaw rin, hindi mo alintana ang asawa mo. Kung hindi maibenta yan. Lahat kaming mag-anak ay magpapakamatay sa ilog. Hindi ko pinakinggan ang hinaing ng nanay-in-law. Alisin ang alikabok sa kamay. Tumingin sa direksyon ng tarangkahan ng lungsod. Mahal. Handa na ba ang karwahe? Opo, nakatayo si Zhao Tiezhu sa tabi ng maayos na nakasalansa na karwaheng asno. Tara na, 15 milya, 2 kariton. Ito ang lahat ng ating pondo para sa pagbabago. Bayan. Likod ng direntang na butika. Hinawakan ni Boss Wan ang isang dakot ng windproof. Sinasadya niyang inamoy ito, at ibinalik sa bag. Karaniwan ang kalidad. Hindi pa rin sapat ang araw para matuyo. Pumindot si Boss Wang ng palad. Parang tamad ang tono. Anak na babae. Ngayon, magulo ang mundo. Sobrang dami ng nakatinggang gamot. Delikado ang pagbili ko ng mga paninda mo. Boss Wang. Kanyang kinuha ang fangfeng kahapon mula sa malalim na bundok. Pinakamalakas ang bisa. Ngumiti ako. Hawak agad ang isang piraso. Pinilit kong pigtasin. Isang putok ang narinig. Malinis at malinaw ang pagkabasag. Ang tunog na iyon. Wala kang makikita pang pangalawang tindahan sa buong bayan. Kumilos ang mga talukap ng mata ni Boss Wan. Ngunit nananatiling matatag. Ano ngayon? Ngayon, walang pagkain sa bayan. Sino pa ang may isip na kumain ng gamot? Ganito na lang. Nakikita kong hindi rin kayo madali. 5 sentimo ng kabute. 8 sentimo ng itim na kabute. Mga halamang gamot. 3 sentimo bawat kilo. 5 sentimo. Lumapit si Zhao Tiezhu. Ang kanyang mataas na katawan ay agad na bumalot kay Boss Wan. Ang boses ay parang kulog. Ikaw ay nagpapadala ng pulubi. Natakot si Boss Wan at umatras ng kaunti. Ngunit nagpatuloy pa rin siyang matigas ang ulo at nagsabi, Kapatid na Tiezhu, hindi ganito ang negosyo. Ngayon, ako na lang ang nagbubukas sa buong lungsod.
Kung hindi mo ako pagbibigyan, wala kang ibang magagawa kundi ibalik ito para pakainin ang baboy. Mahal. Huwag magmadali. Hinikap ko ang manggas ni Zhao Tiesu. Boss 1. Mali ang sinabi ninyo. Sa buong lungsod, kayo lang ang bukas. Ngunit ang mga maharlika sa lungsod. Kayo lang ang supplier ng kanilang botika. Narinig ko na ang batang anak ng mayamang wang sa timog ng lungsod ay umuubo na ng kalahating buwan at naghihintay ng gamot na ito. Kung maantala ang kanyang karamdaman, magpapatuloy at mayroon pang mga tuyong kabute. Itinuro ko ang isa pang sasakyan. Tiwala akong sinabi, pagod na sa mamahaling pinong bigas ang mga mayayamang pamilya sa lungsod. Nais nilang magpalit ng panlasa. Ibinenta mo ito sa pamilya Li at pamilya Wang. Itong 1 kilo ng kabute. Siguro makakakuha ka ng ilang bushel ng pinong bigas niyan. Nilingon ni Boss Wan ang pawis sa kanyang noo. Ikaw, paano mo nalaman tungkol sa Wang family? Nagmumuni-muni ako sa puso ko. Siyempre dahil narinig ko ito noong nakaraang buhay ko. Hindi mo na kailangang alalahanin iyon. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Lumamig ang tingin ko. Boss 1. Tayo ay mga tapat na tao, wag nang paligoy-ligoy. Kabuang halaga ng kabute, 12 barya. 18 sentimo ng itim na kabute. 30 sentimo ng ligaw na bawang bawat kilo. Tumango ka. Unload na ang 2 kargamento ngayon. Uminom ka ng ulo. Diretso na akong ibebenta sa mga mayayamang tao sa bayan. Naghihintay sa akin si Boss 1. Tahimik ng halos 15 minuto. Sa huli, niyayakap ang isang walang magawa na buntong hininga. Ang isang matalino at masiglang batang babae. CJ, sa presyo na sinabi mo. Sandali lang. Hindi pa tapos. Hinawakan ko ang timbangan. Ginoo Wang, ito ang unang batch lang. Sa bawat 7 araw, magpapadala ako ng isang batch. Pero ang presyo, kailangang naaayon sa merkado. Kailangan mo pang magpadala. Nabigla si Boss 1. Saan ka nakakakuha ng ganito karaming supply? Huwag mo na iyang alalahanin. Pinapakita ko kay Zhao Tiesu na magbuhat ng mga gamit. Ikaw na lang ang maghanda ng pera. 3 pirasong basag na pilak, at 5 pirasong mabigat na tanso. Ibinigay ko na sa akin. Paglabas ng direntang, medyo nakakasilaw ang sikat ng araw. Si Zhao Tiesu ay may dalang walang laman na sako. Tumingin sa akin. Nais magsalita pero hindi makasabi. Anong nangyari? Kanina. Hindi siya parang anak ng isang estudyante. Bumaba ang boses niya. May komplikadong tingin sa mata. Asawa. Ngayon, ako na ang iyong asawa. Ipinasa ko ang pera sa kanyang kamay. Tara. Punta tayo sa tindahan ng bigas. Mag-steam tayo ng mga mantong ngayong gabi. Ang kariton ay naglalabas ng masayang tunog sa daan ng mga batong asul. Pagbalik sa Zhaojiago. Nakaupo si Lola sa bato sa dulo ng nayon. Nagtatapik sa hita, umiiyak na maihalong luha at sipon. Anak ng tokwa, anong kasalanan ang nagawa ng pamilya ni Lolo Zhao? Pumasok sa bahay na parang isang pasaway. Dapat sana binenta ang mga bride price para makabili ng konting bigas na pang-umaga. Para mapuno ang tiyan kahit sandali. Siyempre siya. Lahat kinonvert niya sa mga kabute. At balat ng puno. Hindi na talaga kaya ang buhay na ito. Pagbalik nila. Pipilitin kong pakawalan ni Tiesu siya. Tia. Ang batang iyon, maamo at malambing. Hindi siya ang tipo para sa buhay na mag-asawa. Si Biyudang Wang ay kumakain ng butong pakwan. At dumura ng balat ng butong pakwan. Habang nag-udyok sa tabi. Sa tingin ko, sinadya niyang sirain ang pamilya ninyo. Nakapamiwang ang biyanan, galit ang mukha. Biglang tumayo. Kung hindi niya maibabalik ang pera ngayon. Ibubuhos ko ang buong buhay ko para lang kaliskisin siya. Hindi pwede. Pupunta ako sa bungad ng baryo para harangin sila. May ilang mga walang ginagawa na taga-baryo na sumama rin at nag-ingay. Maraming tao ang naglalakad ng marahan papunta sa gilid ng putik na daan sa bungad ng baryo. Mula sa malayo. Naririnig ang tunog ng mga gulong na dumaraan sa lupa. Bumalik na sila. Shen Yuyu. Bumaba ka dito. Kung hindi mo maibibigay ngayon. Biglang natigil ang kanyang pagsasalita. Ang tingin niya ay lumampas kay Zhao Tiesu. Napunta sa likod ng kariton ng asno. Ibinaba ni Zhao Tiesu mula sa kariton ang ilang bag ng puting harina. Isang bag ng magaspang na asin. Kalahating metro ng magaspang na tela. Bukas at sarado ang bibig ng biyenan. Saraduhin at buksan muli. Heto. Nagdala ako ng pagkain. Hintay. Ipagpapatuloy. Maging mabait. Magkano kaya ang gagastusin para bumili ng mga ito? May natitira pang 3 tael ng pilak. Dagdag pa ang 5 tali ng tanso. Iniabot ko ang pitaka ng pera. Kinuha ng lola ang pitaka. Nanginig ang kanyang kamay. Paulit-ulit niyang binilang ng 3 beses. Nagbago ang tingin niya sa akin nang tumingala siya. Shen Yuyu. Ninakaw mo ang tindahan ng bigas. Paano mangyayari yon? Lahat ito ay galing sa benta ng mga produkto sa bundok. Malinis ang perang ito. Inayos ko ang 5 pirasong barya sa mesa. Walang paligoy-ligoy. Nanay. Ngayong gabi may steam ban tayo. Sapat na. Nanginginig ang kamay ni Lola habang hinahawakan ang barya. Nanginginig talaga.
Matagal bago siya nakasagot. May alam ka naman pala. Ibinigay niya ulit ang pitaka sa akin. Ikaw na ang bahala dito. Noong gabing iyon, inilapag ang puting pandesal sa mesa. Kumain ng isang kagat si inay. Matagal na niyang nilunok pero hindi pa rin niya maalis ang ngala-ngala. Lumiko siya sa likod, nagpunas ng luha. Matapos kumain, hindi ako agad natulog. Pinailaw ko ang lampara. Nagkalat sa mesa ang isang punit na tela, gamit ang sunog na kahoy bilang panulat. Nagbilang ng kalahating oras. Nakaupo si Zhao Tiezu sa kabila. Tinitingnan ang mga baluktot na simbolo na aking iginuhit. Ginoo. Sa tulong lang natin dalawa. Hindi magtatagal. Hindi sapat ang dami ng mga gawang bundok. Ang gusto ni Boss Wan ay isang batch bawat 7 araw. Ikaw lang ang pumasok sa bundok para mangolekta. Kahit mamatay ka sa pagod, hindi pa rin sapat. Anong balak mong gawin? Magbuo ng samahan. Pag-isahin natin ang mga tao sa baryo. Magkakasama tayong mangolekta. Isang pamamahagi. Isang pagbebenta. Tahimik muna si Zhao Tiezu. Bago nagsalita. Bakit sila susunod sa'yo? Siyempre dahil dito. Tinapik ko ang natitirang tansong barya sa mesa. Kinabukasan ng umaga. Pinapunta ko si Zhao Tiezu sa bawat bahay sa nayon para magpaalam. Tanghali. Sa bakuran ng pamilya Zhao, may pag-uusap. Sa tuktok ng araw, dumating ang 12 tao sa bakuran ng paisa-isa. Hintay, ipagpapatuloy, mga matatanda, mahihina at mga babae at bata lang. Ang mga kabataan ay tumakas o nagpunta sa ibang lugar. O kaya ay nagtatago sa bahay at ayaw lumabas. Babae ni Tiezu, bakit mo kami tinawag dito? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Hindi na ako makaluto sa bahay. Hindi ako magpapaligoy-ligoy. Direktang kinuha ang ilang maliliit na sako mula sa bahay. Inayos ang mga ito sa ibabaw ng batong mesa. Sa bawat sako, may nakalagay na humigit kumulang kalahating kilo ng bigas. Tahimik ang bakuran. Lahat ng mata ay nakatutok sa mga sako. Magpapasimula ako ng isang samahan ng pagtutulungan. Sa araw na ito, makakatanggap na ang mga kasali ng isang sako ng bigas. Pagkasabi niya, naguluhan ang tao. Totoo talaga. Anong kooperatiba? Totoo talaga. Anong kooperatiba? Ano ang balak? Hindi naman ito panlilin lang, di ba? Naghintay ako na matapos sila sa pagtatalo. Itutuloy ko lang. Simple lang ang patakaran. Lahat ng pumasok sa samahan ay kailangang sumunod sa aking utos. Saan man bundok ang ituro ko, doon kayo pupunta para kumuha ng paninda. Ang mga makukuhang bagay ay ibibigay ninyo sa akin. Babayaran ko kayo base sa bigat. At babayaran agad sa araw na iyon. Hindi ako pipilit kung ayaw kong sumali sa kumpanya. Pero mula ngayon, hindi na rin ako tatanggap ng mga piras-pirasong order. Pumasok ako dahil hindi ko pwedeng hayaan na magutom ang 3 anak ko. Siya ang nanguna. Sunod-sunod na lumabas ang 7 o 8 tao. Pero may ilan ding hindi pumayag. Si Liu Laizi sa silangan ng baryo, nakayuko ang mga braso. Nakangiti ng may pang-insulto habang nakasandal sa pader ng bakuran. Isang dayuhang manugang ay nangahas pang tawaging hari sa aming baryo. Bakit ikaw ang may huling salita? Ang mga kalakal na nakuha. Paano kung ibaba mo ang presyo? Paano kung tumakas kadala ang pera? Ang ilan na nagdadalawang isip ay umatras na naman. Tiningnan ko si Liu Laizi, hindi siya nagalit. Bumalik ako sa loob ng bahay at kinuha ang supot ng pera. At inihulog ito sa mesa sa harap ng lahat. Kumalat ang mga barya sa buong mesa. Ito ang lahat ng kita mula sa huling padala. Tinatala ko ang bawat transaksyon sa aklat. Inilabas ko ang piraso ng tela na puno ng mga simbolo. At inilatag ito. Sa mesa. Ang mga marunong bumasa ay maaaring magtanong anumang oras. Ang mga hindi marunong bumasa ay dapat maghanap ng tulong. Hindi malinaw ang mga account. Diretso ninyong sinira ang aking pwesto. Nagtigilan ang ngiti ni Liu Laizi. Sumulong si Zhao Tiezu upang ipakita ang suporta. Ang tingin ni Liu Laizi ay huminto sa kamao ni Zhao Tiezu ng 2 segundo. Umatras ng kalahating hakbang si Xunsun. Sa huli, 14 na tao ang naglagay ng kanilang thumb mark. Hindi sumali si Liu Laizi, pero hindi na rin siya nagsalita. Pagkatapos kunin ang bigas, pinalayas ko ang grupo sa bakuran. Pagharap ko, tinignan ko si Zhao Tiezu na tahimik lang mula kanina. Medyo walang magawa akong nagsabi. May mga tao na. Pero talagang marami sa mga taong ito ang tuso at mandaraya. Kung magulo ang pag-akyat sa bundok, baka puro bulok na damo ang mahuhuli namin. Habang nagbibilang ako gamit ang abakada, nakakunot ang noo ko. Hindi nagsalita si Zhao Tiezu. Kinuha niya ang isang piraso ng uling na nasunog. At gumuhit sa putik ng paharap at pakanan. Maaari silang hatiin sa 3 ruta. Maglagay ng mga bantayang poste sa gitna. Pinindot niya ng malakas ang kahoy na hawak niya sa lupa. Gumuhit siya ng isang bilog. Mababa at patag ang silangan na dalisdis. Maglagay ng mga panlaban sa hangin at yuansay. Pahintulutan si Balong na dalhin ang mga matanda at mahihina para sa pangunahing pag-atake sa mga halamang gamot. Sa hilagang kagubatan, makapal ang gubat, matarik ang daan at marami ang mga kabute. Ako at ang ilang malalakas na tao ang magtutok sa pinakamahalagang mga produkto. Ang natitirang mga tao ay mananatili sa nayon. Ikaw ang bahala sa pagpapatuyo, pagpili at paglalagay sa mga bag. Itinuro niya ang mga guhit sa lupa. Kalma ang kanyang tinig. Bawat grupo ay may tagapangulo. Ang tagapangulo ay makakatanggap ng dagdag na isang salaping barya sa bawat pagkuha ng produkto. Kung hindi tugma ang bilang ng produkto, ang tanong ay mula sa leader. Tanong, parusa ba ito o pagpapalit ng tao? Ikaw ang magpasya.
Pumasok sa bundok sa oras ng Mao. Mag-uwi ng grupo sa oras ng Shen. Huli na, hindi na maghihintay. Mayroon akong larawan sa lupa. Biglang kumabog ang puso ko. Saan dito ang paghahati ng trabaho? Ito ay malinaw na paraan ng pagbuo ng hanay. Ang dongpo ay para sa mga suplay. Ang bilin ay para sa mga pagsalakay. Ang ngayon ay para sa mga suplay sa likuran. May bumabalik sa isip ko. Ang pagpatay ng baboy ay nangangailangan ng kaalaman sa pagtakbo ng mga bantay at bilangin. Kailangan din ng kaalaman sa tamang oras ng pag-usad. Ito ay malinaw na paraan ng isang taong may karanasan sa pamumuno ng mga sundalo. Lumiko ako upang tingnan siya. Nakayuko siya habang pinupunas ang kutsilyo para sa pagkatay ng baboy. May dala itong pakiramdam ng pananakot. Shen Yuyu, huwag kang makialam. Kinikiliti ko ang aking hita. Kung siya nga ay isang taong nagtatago ng tunay na pagkakakilanlan. Hindi siguro maganda kung siya ay iyong bubuksan. Kahit pagpatay ng baboy, kailangang hatiin ang mga bahagi. Pareho lang ang prinsipyo. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Isusulat ko na ang talaan. Pipigilin ko ang mga alon ng damdamin sa puso. Puno ng tao ang paligid ng mesa sa bakuran ng pamilya Zhao. Malalakas na hininga at tunog ng mga barya. Nagsasama-sama sa hangin. Inayos ko ang mga paninda sa mesa. Habang iniikot ang abakus. Hindi man lang tumingala, tanong niya. 5 kilo ng fangfeng, Tia Wang. 3 kilo ng tainga ng kahoy. Maihalong basang lupa ang tainga ng kahoy mo. Ibabawas ko ng 2 onsa sa timbang mo. Walang reklamo, di ba? Napakatalas ng mata mo, Ginoong Shen. Ganyan lang ang kaunting puti. Nakita mo pa rin. Nanginginig ang mga kamay ni Ginang Wang. Nagtawang pilit. Itinigil ko ang abakus. Tumingala at tumingin sa kanyang mga mata. Ginang Wang, sabihin na natin ng diretsyo. Mabuti ang kalakal, mabuti ang presyo. Kung siraan mo ang aking reputasyon, hindi tatanggapin ng direnshay ang aking kalakal. Mawawala ang kabuhayan ng lahat. Ilagay mo ng maayos ang 160 puwen na ito. Kinuha ni Biyuda Wang ang pera, at pinunasan ito sa kanyang damit. Tama ang sinabi ni Ginoong Shen. Pangako, lilinisin ko na ng sobrang linis mula ngayon. Sa labas ng bakuran, si Liu Lai ay may kasamang tambay na nakaupo sa tabi ng pader. Malakas ang tunog ng kanyang yosi habang tinataktak. Pinapanood nila ang bawat isa sa mga taga-baryo na tumatanggap ng pera. Nagkakasilaw ang kanilang mga mata sa inggit. Hindi na nakatiis si Liu Lai. Pabaling-baling at palakad-lakad siyang pumasok sa bakuran. Napuno ng kunot ang kanyang mukha sa pagngiti. Abala si tagapangasiwa Shen. Tingnan mo, kulang pa ba ng tao sa kooperatiba? Hindi ako nagsalita. Nakababa lang ang ulo at nagbabasa ng talaan. Doon sa tabi, pinapatalas ni Zhao Tiezhu ang kutsilyo para sa pagkatay. Ngunit biglang bumigat ang kanyang pulso. Ang talim ay nasa ibabaw ng panggiling, at naglabas ng tunog na nakakairita sa tenga. Kapatid Zhao. Talagang kintab ng kutsilyong ito. Nanginig si Liu Laizi. Tumawa ng pilit. Liu Laizi, ilang araw na ang nakalipas, hindi mo ba sinabi na wala kang kinabukasan sa pakikisama sa isang babaeng taga-ibang na yon? Bakit ngayon may kinabukasan ka na? Paano nangyari na bigla na lang itong dumating? Nahiya si Liu Laizi. Itinaas ang kamay at sinampal ang sarili. Malinaw ang tunog. Yung bibig ko parang imburnal. Ginoong Shen, wag mo akong gawing katulad mo. May lakas tayo. Kaya nating pumasok sa kahit anong gubat. Basta't isang salita mula sa iyo. Kami ng mga kapatid ay tiyak na makakakuha ng pinakamagandang produkto para sa iyo. Pwede kang sumali, pero kailangang baguhin ang mga patakaran. Para sa mga bagong kasali, ang mga produkto na nakolekta sa unang 3 araw ay itatala lamang, hindi ibabayad. Bakit sila, si Chawang at iba pa, ay pwedeng makuha agad ang bayad? Kailangan nating maghintay ng 3 araw. Tinitigan ko siya ng malamig. Dahil sina Tita Wang at iba pa ang mga unang sumali sa samahan. Ngayon na kayo ay dumating. Alam ninyong may pera akong kikitain. At gusto ninyong kumita ng pera. Kailangan sundin ninyo ang aking mga patakaran. Pagkatapos ng 3 araw, walang problema sa mga produkto. Sumusunod din ang tao sa utos. Kasama ang tubo. Walang bawas kahit piso. Kung magtatangka kang mandaya sa kalagitnaan, ang mga produkto nitong 3 araw ay ituturing naming bayad sa multa sa samahan. Liu Laizi. Gagawin mo ba ang negosyong ito o hindi? Ninikit-ngipin si Liu Laizi. Tumingin siya ng matalim sa tamad na lalaki. Pagkatapos ay biglang pinadyak ang kanyang hita. Gagawa ako. Ginoong Shen. Malinaw na kung si Liu Laizi ay mabibigo muli. Hindi na siya tunay na lalaki kung pipirma siya rito. Habang pinipirmahan niya ang kontrata gamit ang pulang fingerprint, palihim akong umiti ng malamig. Itong mga pasaway na ito. Hindi sapat na bigyan lang sila ng matatamis na salita. Kailangang higpitan ang tali sa kanilang lid, para hindi sila basta-basta mangagat. Pagkalipas ng 3 araw, sa labas ng tarangkahan ng bayan, nagsisiksikan ang mga naglipa ng tao na parang mga langgam. Puno ng asim at mabahong amoy ang hangin. Hinto, sarado ang lungsod, bumalik ka na. Bumaba ako ng sasakyan. Ipinasok ko ang 2 barya sa kamay ng sundalo. Mahangin na sabi. Para ito sa agarang gamot ng Ginoong General sa Huichuntang. Pakiusap, tulungan mo kami. Tinimbang ng sundalo ang mga barya. Isang malamig na tawa. Biglang tinusok ng sibat ang sako. Kinuha ang isang palanggana ng tuyong kabute. Nagningning ang kasakiman sa kanyang mga mata. Mababang banta ang sinabi.
Pwede kang pumasok sa lungsod. Mag-iwan ka ng kalahati bilang bayad sa daan. Isang kilos ng kamay mula sa sundalo. Ilang sundalo ang lumapit. Dito, ako ang batas. Kung ayaw mo, pati tao at karwahe mo kukunin ko. May tunog ng mga kabayo mula sa loob ng lungsod. Isang marangyang karwahe ang huminto sa harap. Binuksan ang kurtina ng karwahe. Isa-isang lumitaw ang mga mukhang-mukhang kagalang-galang pero sira ang pagkatao. Nag-iba ang aking mukha. Sumpong ng malas. Paano nandito ang pangalawang anak ng Lee? Naglalaro siya ng jade ring sa kanyang kamay. Tumingin siya sa paligid ng aming sasakyan. Sa huli, tumigil ang kanyang tingin sa aking mukha. Mukhang pamilyar ang magandang dilag na ito. Isang simpleng babae mula sa nayon. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na makipagkaibigan sa mga mayayaman? May nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Babaeng taga-baryo. Tumalon si Lixiuyuan mula sa karwahe. Lumapit siya sa akin. Pinrotektahan ako ni Zhao Tiezu. Ano ang gusto mong gawin? Ang panganay na anak ng pamilya Shen. Shen Yuyu. So, ikaw ang naging asawa niya, yung mamamatay tao niya, di ba? Tumingin siya kay Zhao Tiezu. Tumingin din sa mga kalakal sa sasakyan. Biglang napangiti siya. Yung mukha mo, hindi naman mas mababa sa akin na maliit na suso. Sayang naman na ikasal ka sa isang mamamatay tao. Gusto mo bang maging maliit na kasintahan ng may-ari? Ginoong Lee, pakiusap, magpakumbaba ka. Hihintayin kita. Matiim akong tiningnan ni Lixiuyuan. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi sa sundalong nagbabantay sa pintuan. Ito ang kaibigan ko mula sa pamilya Lee. Hindi ba kayo magbibigay daan? Hindi po, magpapadaan po kami. Nang makita ang karwahe ni Lixiuyuan na pumasok sa bayan. Biglang naging mainit ang aking kamay. Ibinaba ko ang ulo ko para tingnan. Mahigpit na niyayakap ni Zhao Tiezu ang aking kamay. Sa pintuan ng direntang. Tinitingnan ni Boss Wan ang karitela. Napuno ng mga kabundukang kalakal. Kumuha ng isang piraso ng ube. Pinisil niya sa palad niya. Tumango siya ng may kasiyahan. Magandang kalakal. Shen, ang galing mo talagang tumanggap ng kalakal. Mas lalo ka nang naging bihasa. Maganda ang kalakal ni Boss Wan. Pero mas malaki na rin ang panganib sa daan. Pinagmamasdan ko siyang kunwari iwalang pakialam habang nagtatanong. Narinig ko na tumaas na naman ang presyo ng bigas sa bayan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Shen Yangzi. Ngayon, ang mga bihirang halamang gamot ay mas mabenta pa kaysa sa bigas. Dinala kita dito ngayon. Hindi lang para magbayad. May isang malaking kliyente na gustong makilala ka. Sino siya? Si Ginoong Qian ng Yink Building. Si Ginoong Wan ay bumulong. Malawak ang koneksyon niya sa lungsod. Ang kanyang restaurant ay espesyal na para sa mga mayayamang negosyante. Naghihintay na siya sa atin sa private room. Tingnan mo, hindi nagsasalita si Zhao Tiezu. Hindi ako nagbibigay ng mukha sa sinuman. Hindi rin pwedeng hindi bigyan ng respeto si Boss Wan. Sige, pumasok kayo. Ang Yingkelo ay ang pinakamarangyang restaurant sa bayan. Sa pribadong silid sa ikatlong palapag, umaalingasaw ang amoy ng sandalwood. Sa mesa, may ilang pinggang pagkain. Nabihirang makita sa labas ng bayan. Si Boss Qian ay nakasuot ng sutla. Sa kanyang kamay, hawak ang dalawang napakagandang kulay ng nogales. Diretso akong umupo sa upuan. Si Zhao Tiezu ay parang isang bakal na tor, na umupo sa tabi ko. Tinawag kami ni Boss Qian. Mayroon bang bagay? Kami ng asawa ko ay taga-baryo. Hindi kami mahilig magpaligoy-ligoy. Ang tingin ni Boss Qian ay umiikot sa akin. Umiti ng pilit, hindi totoong ngiti. Talagang may personalidad si Qian. Shen, ayon kay Lolo Wan. Hawak mo. Ang pinakamagandang pinanggagalingan ng mga produkto mula sa bundok sa bayan. Huwag kang mag-alala, Boss Qian. Ang mga kalakal na hawak ko ay tiyak na ang pinakamahusay. Ginang Shen. Huwag mo nang ibigay ang mga kalakal mo kay Boss Wan mula ngayon. Sasakupin ko ang buong inklu. Ang presyo ay dagdag pa sa presyo ni Boss Wan. Dagdagan pa kita ng 20%. Nasa tabi si Boss Wan. Naawang hinaplos ang kanyang ilong. Hindi ako naglakas loob magsalita. Uminom ako ng kaunting tsaa. Bahagya akong umiti at nagsabing 20%. Boss Qian, masyado pong malakas ang kalkulasyon ninyo. Narinig ko na ang tunog mula pa sa Zhaojiago. Pakiramdam ni Ginang Shen ay kulang. Hindi dahil sa kulang, kundi dahil parang wala kayong sinseridad, Boss Qian. Ibinaba ko ang aking porselana na mangkok. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang inyong kainan ay nagbebenta ng piniritong kabute na nagkakahalaga ng 1 leang na pilak. Ako ay nagtatrabaho ng mabuti para makapasok sa bundok. Na may panganib na makain ng mga mabangis na hayop at kayo'y nagdaragdag lamang sa akin ng 20%. Ayaw ko na sa negosyong ito. Huwag kang magmalaki, walang hiya. Dito sa bayan, walang may ganang makipag-usap sa akin ng ganyan. Si Emily Qian ay nagsasalita. Noon yon. Sabi ko nang may kalmadong tono. Ngayon ay tagtuyot. May pera ka man, hindi mo mabibili ang bigas. May bigas ka man, hindi mo mabibili ang sariwa. Kung may paninda ako ang masusunod. Kung tingin nyo ay mahal, pwede naman kayong maghanap sa iba. Tingnan nyo, kung sino ang kayang mag-supply sa laki ng konsumo ng restoran nyo. Namumutla sa galit si Boss Qian. Itinuturo mo ako, hindi mo talaga alam ang pasasalamat. Biglang lumapit si Zhao Tiezu ng isang hakbang. Malaking kamay ang inilagay sa gilid ng mesa.
Narinig ang isang putok. Ang sulok ng kahoy na mesa ay napunit ng kusa ng kanyang kamay. Pag-usapan natin ang negosyo ng maayos. Huwag mong subukang magloko. Tumingin si Ginoong Kian sa piraso ng sirang kahoy. Agad na tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Umubo siya ng kaunti. Naging malambot ang tono niya. Ano ang gusto ng ginang Shen na presyo? 20 wen ang isang gin ng kabute. 30 wen ang itim na kabute. Bukod dito, kailangan nating pumirma ng pangmatagalang kasunduan. Tuwing 7 araw, magdadala ako ng 30 kilong produkto. Kailangan mong magbayad ng cash. Walang utang. Ang presyo na ibinibigay ko, halos doble ng presyo sa merkado. Ang mukha ni Boss Kian ay tila namimighati sa sakit ng bulsa. Ngunit alam niya na ang mga mayayamang negosyante sa lungsod ay talagang umaasa sa sariwang pagkain na ito. Kapag nawala ito, supply, bawas ang kita ng kanyang bahay kainan ng kalahati. Talaga namang kahanga-hanga si Ginang Shen. Napakamahusay niya. Tinanggap ko ang kontrata. Matapos kong suriing mabuti, tumango ako ng may kasiyahan. Talagang kahanga-hanga si Boss Kian na napalago niya ang negosyo ng ganito kalaki. Yan ang tunay na kahusayan. Paglabas ko ng Yingki Building, nasa dibdib ko ang mabigat na paunang bayad. At ang kontrata. Ang sikat ng araw ay nasa makinis na daan. Medyo nakakasilaw. Si Zhao Tiezhu ay may dalang asno. At tahimik na nagtanong. Bakit hindi ibinenta kay Boss Wan? Si Boss Wan ay isang negosyanteng gamot. Ang kanyang interes ay sa mga gamot. Hindi siya makapagbigay ng mataas na presyo para sa mga bundok na produkto. Ang amo ay isang negosyante. Ang tinitingnan niya ay ang kakulangan. Mas madaling kitain ang pera ng ganitong klase ng tao. Tiningnan ko pabalik ang gintong palamuti sa ibabaw. Kailangan lang nilang magkompetensya. Para ang ating mga paninda ay laging nauuna. Umingiti si Zhao Tiezhu na parang nag-iisip. Sala ng Pamilya Li. Sa mesa ng 8 Immortals, nakatayo ang 7 hanggang 8 masasarap na putahe. Isang mangkok na puno ng kanin ang bumagsak sa lupa. Nakayuko si Shen Yorong sa lupa. Nanginginig ang buong katawan. Sa kanyang rosas na sutla na jacket. Natatakpan ng malagkit na lugaw. At ilang piraso ng kinain na taba. Ang panganay ng linabahay ay umaagos ang laway. Isang tanga na may walang muwang na tingin. Ay masayang pumapalakpak. Lumipad ang karne. Maliit na kabayo, sakay ng maliit na kabayo. Hinatak ng tanga ang buhok ni Shen Yorong. At mariing hinila pababa. Si Shen Yorong ay napaiyak sa sakit. Ngunit hindi matapang na tumakas. Nakaupo sa kaliwa ni Lideyong ang batang ginang na si Gen Wang. Nakangisi siya ng malamig. Ibaba ang tasa ng tsaa. Walang silbing bagay. Tumayo si Genji Wang. Lumapit kay Shen Yorong. At sinipa siya agad. Si Shen Yorong ay natumba sa lupa. Naglilingkod sa panganay na Ginoo. Hindi man lang makapaglingkod ng maayos kahit sa isang pagkain. Dinala ka ng Pamilya Li para kumain ng libre. Si Lideyong, ang pinuno ng Pamilya Li, ay nakaupo sa pangunahing upuan. Parang hindi niya nakikita ang lahat ng nangyayari sa harap niya. Kumuha siya ng isang sipit, ng tuyong kabute sa plato. Ilagay sa bibig. Nguyain ng 2 beses. Nagliwanag ang mga mata ni Lideksun. Napakasarap ng lasa ng kabute na ito. Matigas at malasa ang laman. Mas maganda pa kaysa sa mga nabili noong mga nakaraang taon. Ibinaba ni Lideyong ang kanyang chopsticks. Tumingin siya sa butler na nakatayo sa tabi. Saan galing itong tindahan na ito? Sa taong ito ng tagtuyot. Paano pa tayo makakakuha ng ganitong magandang bagay? Ipinadala ito ni Ginoong Kian sa bahay. May mga tao siyang ipinadala. Sabi nila, ito ay bagong dating na dekalidad na tuyong pagkain. Ito ang tanging isa sa buong bayan. Sabi ni Ginoong Kian, ang pinagmulan ng mga paninda na ito ay galing sa isang pambihirang babae mula sa probinsya. Kilala siya bilang Ginang Shen. Hawak niya ang produksyon ng ilang bundok. At dahil doon, ang presyo ni Boss Kian ay napataas niya ng husto. Oh, isang babaeng taga-probinsya na may ganitong kakayahan. Hinawakan ni Lideyong ang kanyang balbas. Naging interesado siya. Hindi lang maganda ang mga produkto ni Madam Shen. Mayroon pa siyang mga kasamang taga-bukid. Narinig kong mahigpit ang mga patakaran. Siya ang namamahala sa mga inani mula sa bundok. Nang marinig ni Shen Yorong ang sinabi ng tagapangalaga, nagtigilan ang kanyang mga galaw. Shen Yangzi, natatanging produkto ng bundok sa buong bayan. Nagtipon ng mga taga-bukid. Bumabalik sa isip niya, ang araw ng kasal ni Shen Yuyu. Ang mahinahong mukha habang nakaupo sa asno. Imposible, talagang imposible. Sobrang tinatanggihan ni Shen Yorong sa kanyang isip. Ang mahirap na lugar ng Zhaojiagu. Si Zhao Tiezhu ay isang magaspang na tagapagpatay ng baboy. Si Shen Yuyu ay tiyak na kumakain ng mga butil at gulay ngayon. Paano siya magiging Shen Yangzi? Nagtanong siya ng may lakas ng loob. Nang tahimik. Ginoong Lin. Ang babaeng ito na si Shen Yangzi ay tinatawag na Shen Yuyu. Biglang naging tahimik ang buong silid. Nakulubot ang noo ni Ginoong Wang. Biglang hinampas niya si Shen Yorong sa mukha gamit ang likod ng kamay. Nagsalita ang amo. Walang karapatan kang makialam. Dumugo ang gilid ng bibig ni Shen Yorong dahil sa hampas. Natutupi sa sahig, nanginginig. Tumingin si Kuya Lin, ang tagapamahala, kay Lideyong. Nakita ng Ginoo na hindi siya sinisi. Kaya siya nagsimulang magsalita. Mukhang ganito ang pangalan niya. Narinig na ikinasal siya sa Zhaojiagu. Ang asawa niya ay isang magtutupa. Biglang sumabog sa isip ni Shen Yorong. Ang isang malakas na kidlat. Talagang si Shen Yuyu nga. Bakit ako dito sa bahay ni Li ay parang alipin?
Para sa isang hangal na naglingkod kay Shen Yuyu sa nakaraang buhay, na nagdadala ng dumi at ihi, na sinasaktan at pinapagalitan. Samantalang siya naman, ay nagtatagumpay sa labas. Pati ang pinuno ng bahay ni Lee, ay kailangang bumili ng mamahaling produkto mula sa kanya. Nakaraang buhay, hindi ganito ang buhay na aking dinaranas. Sa panahong ito, sa bahay ng tagapagpatay ng hayop, hindi ba dapat wala ng pagkain dito? Uy, tungkol saan ang usapan? Ang sigla naman dito. Diretso siyang umupo sa mesa. Kumuha ng isang piraso ng kabute at nilagay sa bibig. Bumalik na ang pangalawang kapatid. Ama, masarap ang lasa ng kabute na ito. Kamakailan lang sa pintuan ng bayan. Nakasalubong ko, si Ginang Shen na nagbebenta ng kabute. Biglang itinaas ni Shen Yorong ang kanyang ulo, at nakinig ng mabuti. Sinulyapan ni Lix Uyuan, ang basang-basa at mukhang talunan na si Shen Yorong. Kitang-kita ang pagkamuhi sa kanyang mukha. Maganda naman ang babaeng iyon. Mas magaling pa kaysa sa nag-aalaga kay kuya. Pareho lang silang anak ng iisang ina. Pero bakit ang nag-aalaga kay kuya? Ang layo ng pagkakaiba. Sayang naman. Sayang na napangasawa mo ay isang tagapagpatay ng baboy. Si Uyuan. Nanghihimasok ka sa isang mabuting babae. Mali ang sinabi mo, ama. Isang simpleng babae lang sa probinsya iyon. Kung nagustuhan ko siya, swerte niya iyon. Isinara ni Lix Uyuan ang kanyang pamaypay. May bahagyang malikot na tingin sa kanyang mga mata. Higit pa rito, isang magandang dalaga, ay karapat-dapat sa isang marangal na lalaki. Paano ba makakatalo ang baboy na tagapagpatay sa akin, para makuha ang puso ng isang magandang babae? Isang buwan, nagbago na ang Zhaojiagu. Ang unang nagbago ay ang mga tunog. Dati ang baryong ito, tahimik na parang sementeryo sa araw. Paminsan-minsan ay may maririnig na iyak ng sanggol. Ngunit mahina at walang sigla. Ngayon iba na. Pagdating ng madaling araw, nagsimulang kumilos ang bawat bahay. Zhang Pozi, ikaw naman ang manguna sa grupong kasama si Dongpo. Huwag kalimutan ang lubid at basket. Opo, naiintindihan ko. Mas maingay ka pa kay Ginang Shen. May 47 tao na ang kooperatiba ngayon. Lahat ng tao sa Zhaojiagu ay sumali na sa kooperatiba ko. Kahit ang ilang pamilya sa katabing Liu Shubay ay nagpadala ng tao para magtanong kung pwedeng sumali sa kooperatiba. Hindi ako nagmadaling palawakin. Pansamantala kong pinipigilan ang mga tao mula sa Liu Shubay na makapasok. Sa panahon ng tagutom, kung masyadong malaki ang sakop, hindi mo makokontrol ang puso ng tao. Ang pangalawang nagbago ay ang hapagkainan. Sa bawat tahanan sa Zhaojiagu, sa ibabaw ng kalan, hindi na puro malinaw na sabaw lang ang nasa palayo, nagawa sa mga damong ligaw at balat ng puno. Karaniwan ay tinapay na gawa sa butil para lang mapunan ang tiyan. Tuwing panahon ng bayaran, may ilang pamilya na nakakabili pa ng 2 puwang ng baboy. Hindi maisip ito sa panahon ng tagutom. Ang pangatlong nagbago ay ang pamilya Zhao. Nawala ang 3 bahay na gawa sa putik. Pinalitan ito ng isang bagong bahay na gawa sa ladrilyo at bubong na tiles. Abot hanggang bubong ang asul na ladrilyo at bubong na gawa sa abo na tiles. Maayos ang pader ng bakuran. Pinalitan ng 2 makakapal na pader ng elm. Ang pinto ay pinahira ng isang patong ng tung oil. Sa ilalim ng araw ay kumikislap ng mate. Sa bakuran ay may bagong itinayong malaking lutuan. Sa tabi nito ay may itinayong imbakan para sa mga produkto mula sa bundok. Noong nagtatayo ng bahay, lahat ng tao sa nayon ay tumulong. Tinutulungan ni Alingwang ang magpakulo ng tubig. Tinutulungan ni Liu na may peklat ang magdala ng mga ladrilyo. Sabi ng lahat, ito ang pag-asa ng Zhaojiagu. Dapat matibay ang pagkakagawa para mapigilan ang masamang espiritu ng tagutom. Ginoong Shen, pakisilip na ang batch ng mga wood ear mushroom. Bubuksan ko ang sako. Makinis at makapal ang mga itim na kabute. Timbangin. Ayos, 28 kilo at 4 na onsang. Ginoong Shen, sigurado ka na ba? Si Zhao Tiezhu ay nakadapa sa bakuran. Nag-aayos ng basket. Nakita niya akong bumalik. Uminom ng kaunti para mamoisturize ang lalamunan. Mababa ang kanyang boses. Ngunit nawala na ang orihinal na tigas, na may bahagyang hindi mapapansin na pag-aalala. Sa gabi, ang bagong bahay ay may ilaw mula sa lampara. Ang mainit na liwanag ay bumalot sa buong silid. Nakatakdang suriin ko ang huling tala ng mga account. Pumasok ang aking biyanan na may dalang mainit na mangkok ng noodles. Na may steam. Sa mangkok, nakahiga ang 2 puting-puting itlog. At may badbod na berding sibuyas. Ipinatong ng lola ang harina sa mesa. Nagsasagawa siya ng mahigpit na pagdampi sa kanyang apron gamit ang 2 kamay. Tumingin siya sa akin. Bigla na lang namula ang kanyang mga mata. Agad akong tumayo. Mahigpit na hinawakan ng biyanan ang aking kamay. Ang mga kamay na iyon ay puno ng mga kalyo. Ngunit ngayon ay nanginginig ng malakas. Anak, patawarin mo ako. Nang pumasok ka lang, nabulag ako ng baboy na mantika. Nakikita kong payat ka. Natatakot akong maging pabigat ka. Bawat araw ay pinapakita mo ang iyong sama ng loob. Ngunit sa nakaraang buwan, ikaw ang walang tigil na nagtrabaho, at talagang nailigtas ang buong nayon, mula sa mga patay na katawan. Pumahit ng luha ang lola, at nanginginig ang boses. Nabuhay ako ng halos buong buhay ko. Hindi pa ako nakakita ng anak na babae na kasing bait mo. Kung si Tiezhu ay mangahas na saktan ka, ako ang unang hindi papayad. Ang bahay na ito ay naging tunay na tahanan dahil sa iyo. Habang tinitingnan ko ang mukha ng biyanan kong puno ng pagsisisi,
Yung bahagi ng puso ko na matagal nang nagyelo ay unti-unting nabasag. Noong nakaraang buhay, 5 taon ako sa bahay ni Lee. Walang kailanman nagtatanong kung pagod na ba ako. Mas lalo pang walang nag-alala sa akin. At hindi man lang tumulo ang isang luha. Nalaman ko. Totoo pala na ang tunay na puso ay pwedeng mapalitan ng tunay na puso. Kinabukasan ng umaga, punong-puno ng tao ang bakuran ng Zhao bahay. Bigla na lumabas si Balong na Balo mula sa karamihan. May hawak siyang isang mangkok na gawa sa luwad. May nakatakip na pulang tela sa loob ng mangkok. Ginoong Shen. May nais kaming sabihin sa iyo ng lahat kami. Inalis ni Balong na Balo ang pulang tela. Sa loob ng mangkok ay may isang dakot ng bagong giling na bigas. Ito ay mula sa 27 na pamilya sa aming nayon. Nagsama-sama ang bawat pamilya ng isang bigas. Hindi man marami pero tanda ng pag-aalala. Medyo nanghihina ang kanyang boses. Kung hindi ka sana. Sa taglamig na ito. Kalahati ng mga tao sa Zhao family gumuho ang tiyan sa gutom. Sa likod, ang mga nakapaligid na tao. Nang tahimik na nagbaba ng ulo. Biglang naging tahimik ang bakuran. Kinuha ko ang mangkok ng kanin. Mabigat ito. Mas mabigat kaysa sa anumang seda. Walang anuman. Kayo ang naglakad papasok sa bundok. Kayo ang nag-ani gamit ang sariling mga kamay. Kita ninyo ang perang ito. Hindi ito galing sa akin. Mayroon lang akong isang bagay na sasabihin. Nagsisimula pa lang ang mga araw sa Zhaojiago. Mahaba pa ang daan na tatahakin. Sasamahan ko kayo, hindi kayo magugutom. Biglang sumabog ang sigawan sa bakuran. Nakatayo si Zhao Tiezu sa pintuan ng bodega. Naklining sa frame ng pinto. Tahimik na pinapanood ito. Ang bagong brick na bakuran sa Zhaojiago. Isang buong katawan na kulay tsaan na kabayo. Matatag na huminto sa pintuan. Ang kawal sa kabayo ay nakasuot ng pormal na kasuotan. Nakauniporme ng asul na seda. Kahit na isa lang siyang alipin. Pero may ganitong mataas na tingin sa sarili. Mas sapat pa kaysa sa mga sundalo. Siya ay bumaba ng kabayo. Inaayos ang manggas. Sa akin na abalang-abala sa loob ng bahay. Bahagyang yumuko ang kamay. Matagal na kitang hindi nakita, Ginang Shen. Lumalago pa ang inyong negosyo. Ang tagapaglingkod mula sa dibdib. Kumuha ng isang piraso ng gintong sulat. Ibinigay ito ng 2 kamay. Naghanda ng kaunting alak ang ikalawang binata sa Zuixianlu. Nais niyang imbitahan si Shen Yangzi at makipag-usap ng kaunti. Tungkol sa negosyo ng samahan sa lungsod, hindi ko tinanggap ang sulat na iyon. Kung tungkol sa pag-uusap ng nakaraan, hindi na kailangan. Ang usapin ng negosyo. Palagi akong nakikipag-usap kay Boss Wan ng maayos. Si Madam Shen, nitong tag-ulan at tagtuyot. Hindi madaling lakarin ang daan sa labas ng bayan. Mas mahirap pumasok sa pinto sa loob ng bayan. Sabi ng ikalawang binata. Pinapahalagahan niya ng sobra ang talino ni Madam Shen. Kung dahil lang sa maliit na bagay ay masisira ang magandang ugnayan. Kung pababayaan nating mabulok ang mga produkto ng bundok ng Zhaojiago sa bundok, masyadong sayang iyon. Ito ay isang malinaw na panganib. Kung mag-aalinlangan pa, tinanggap ko ang paanyaya. Sige, pupunta ako. Talagang may malasakit si Ginang Shen. Bukas sa tanghali, naghihintay ang pangalawang binata sa Zuixianlu. Ang aliping lalaki ay mabilis na sumakay sa kabayo. Mabilis ang kilos, kitang-kita na sanay sa pakikipaglaban. Lumabas si Zhao Tiezu mula sa likod ng bahay. Hawak niya ang isang panghimas ng kutsilyo. Hawak ang panghimas ng kutsilyo. Tinitingnan niya ang mga bakas ng kabayo. Matalim ang tingin. Sasamahan kita. Kinabukasan sa Zuixianlu sa bayan. Bilang pinakamaranyang restoran sa bayan. Tahimik at kakaiba ang ikatlong palapag ngayon. Kakapasok pa lang namin sa itaas. 2 bantay na nakaitim ang humarang sa pintuan. Walang emosyon sa mukha nilang hinarang si Zhao Tiezu. Ang binata ay nag-anyaya lamang kay Ginang Shen. Ang mga walang kinalaman ay maghintay sa ibaba. Hindi nagsayang ng salita si Zhao Tiezu. Biglang hinawakan ng mahigpit ng kanang kamay ang isa sa kanila. Pinag-igihan ang kapit sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. May narinig na nakakakilabot na tunog na parang nabali ang buto. Papasukin mo siya. Sa loob ng kwarto, narinig ang tamad na boses ni Lixiuyuan. Sa loob ng silid, amoy ng sandalwood ang paligid. Si Lixiuyuan ay nakahilig sa malambing na sopa. Hawak niya ang isang puting jade na tasa. Nang pumasok tayo, bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Tumingin sa akin ng paikot-ikot. Sa huli, tumigil ang tingin niya kay Zhao Tiezu. Lakas ng kamay ni Kuya Zhao. Sayang ang pagpapaputol ng baboy. Hindi siya pinansin ni Zhao Tiezu. Diretsong tinanggal niya ang upuan sa tabi ko. Umupo na parang isang bakal na tore. Magbigay ka ng presyo, Young Master Li. Gaano karaming komisyon ang gusto mong kunin? Para mapalaya mo ang daan sa pintuan ng lungsod. Komisyon! Umiti si Lixiuyuan. Umupo siya. Personal niyang ibinuhos ang isang baso ng alak para sa akin. Shen Yangzi, nakita mo na ang tunay na pagkatao ng binatang ito. Walang kakulangan sa limansyo ng kaunting barya. Itinulak niya ang baso ng alak sa harap ko. May ngiti sa kanyang labi na puno ng pang-uyam. Kulang sa akin ay isang matalinong tao na makakatulong sa pag-aalaga ng negosyo. Ang kapatid mong si Shen Yuurong ay talagang napakabodong. Kung papayag kang pumasok sa tahanan, sasagipin kita ng posisyon bilang pangalawang asawa. Yung mga tao sa Zhaojiago, hindi lang ako papayag na makadaan sila. Pati na rin ang pagtaas ng presyo para sa kanila. Ginooli, may asawa na ako. Siya lang ang aking asawa. Isang lalaking magaspang na marunong lang sumipa ng itak. Napangisi si Lixiuyuan.
Itinuro si Zhao Tiezu. Shen Yuyu, ikaw ngayon ay nasa bayan. Ang kilalang-kilala na ginang Shen. Tingnan mo ang hapagkainan na ito. Ilang baboy na ang pinatay niya sa buhay na ito, na makakapagbigay sa iyo ng ganito araw-araw. Ginoong Li. Talagang makapangyarihan ang Li Mansion sa bayan. Pero hindi naman ito kayang magtakip ng lahat. Nasa kamay ko ang kontrata ng Signed Lu at Red Dians. Nasa akin ang mga ito. Kung putulin mo ang aking daan. Ibig sabihin ay pinutol mo ang kita ni Boss Qian. At ni Boss Wan. Ang ibang pamilya ba ay manunood lang? Biglang dumilim ang mukha ni Lixiu Yuan. Shen Yuyu. Ginagamit mo ang dalawang matandang iyon para pilitin ako. Bigla niyang pinalo ang mesa. Natumba ang baso ng alak. Sa bayan na ito, Ginoong Alkalde, kailangan mo ring bigyan ng kaunting pabor ang Li Mansion. Kung sinabi ng Li Mansion na hindi papayagan ang iyong mga kalakal, hindi ito papayagan. Habang sinasabi ito, tumayo siya, at nangyuyuyog na lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalaswaan. Nagbago ang usapan. Sumama ka sa akin. Ikaw ang aking Shen Yini ang sa Li Mansion. Hindi ka sasama sa akin. Bukas, ang Zhao Family Village ay mapapaligiran ng mga alagad ng batas. Ang paratang ay pakikipagsabuatan sa mga tulisan. Isipin mo ang iyong matibay na asawa. Gaano karaming mga malamig na palaso ang kayang pigilin? Ang kamay ni Zhao Tiezu ay naabot na ang hawakan ng kutsilyo sa baywang. Hinawakan ko ang kamay ni Zhao Tiezu. Tumingala ako kay Lixiu Yuan. Ginoong Li. Talaga bang iniisip mong ang apelyido ng bayan na ito ay Li? Ano pa ba? Ngumiti si Lixiu Yuan ng may kayabangan. Iabot mo ang kamay mo. Shen Yuyu. Ang lambot at kinis ng balat mo. Kapag nakulong ka, yung mga gwardiya doon, hindi sila kasing bait ko sa mga kagaya mo. Hindi pa nga niya ako nahahawakan. Nahawakan na agad ng isang kamay na parang bakal na pang-ipit. Mahigpit na pagkakahawak. Biglang sumabog ang sigaw ni Lixiu Yuan. Pumasok ang mga gwardiya na may hawak na espada. Ginoo. Hindi man lang lumingon si Zhao Tiezu. Kumuha siya ng isang malaking chopstick gamit ang kanang kamay. Natatakot na huminto ang mga gwardiya. Tumingin sa kanya, lalaking naglalabas ng matinding galit. Dahan-dahang binitiwan ni Zhao Tiezu ang kamay. Nakahiga si Lixiu Yuan sa mesa. Ikaw. Inasa mong hampasin ako. Papatayin ng pamilya Li ang buong pamilya mo. Yumuko si Zhao Tiezu. Ang mga mata niya ay nag-ielong walang kahit anong pakiramdam ng tao. Hindi ko alam kung papatayin ako ng pamilya Li. Pero ngayon kaya kitang patayin. Parang pumapatay lang ng baboy, walang pinagkaiba. Napatahimik si Lixiu Yuan sa takot. Amoy ihi ang kumalat mula sa kanyang pagitan. Tumayo ako. Tiningnan ko si Lixiu Yuan na parang basang puti, at malamig kong sinabi. Ginoong Li, hindi na namin kayo paiabalahin para ihatid. Sa loob ng bahay ni Ginoong Li, si Lixiu Yuan ay parang nabaliw. Sinira niya ang lahat ng mga porselana sa paligid. May makapal na benda na may dugo sa kanyang kanang kamay. Patayin siya. Ang tagapamahala ay nakaluhod, nanginginig sa takot. Ang lalaking iyon ng ikalawang binata ay kakaiba. Ang ating mga tagapangalaga ay nasa kanyang kamay. Hindi kami makalaban kahit isang galaw. Kung tutunggaliin siya ng diretsyo, malalugi tayo. Nagangalit ang mukha ni Lixiu Yuan. Mahigpit niyang hinawakan ang kwelyo ng tagapamahala gamit ang kaliwang kamay. Malalugi. Sa bayan, sino ang makakapagpasakit sa akin, si Lixiu Yuan? Bukas ng umaga. Dalhin ang lahat ng mga katulong sa bahay. Pumunta sa Zhaojiago at patayin ang taong nag-aalaga ng baboy. At dalhin si Shen Yuyu, ang babaeng iyon, sa kwarto ko. Gusto kong makita niya. Kung paano namatay ang kanyang asawa. Ako na ang bahala, gagawin ko agad ito. Sa bungad ng gayon ng Zhaojiago, ang karito ng asno ay nasa gilid ng masukal na daan. Tumigil ito roon. Ang hangin sa gabi ay malamig. Tahimik ang paligid, tanging. Ang tunog ng asno na minsang bumubuga ng hangin ang naririnig. Mahigpit na hawak ni Zhao Taizu ang renda. Ang mga ugat sa likod ng kanyang kamay ay tumitibok sa ilalim ng liwanag ng buwan. Matagal siyang nanahimik bago dahan-dahang lumingon. May isda. Niloko kita. Napatigil ako. Napagtanto kong si Zhao Tiezu ay balak nang ipagtapat ang kanyang pagkakakilanlan. Sa mga araw na magkasama kami, kahit gaano pa ako kabagal, dapat ko nang napansin na may problema siya. Pero hindi ko inakala na ganoon pala kalaki ang pinagmulan niya. Hindi ako Zhao. Ang tunay kong pangalan ay Huxin. Ang tatay ko ay si Hu Changfeng, ang general ng Hilaga. Yung nagbantay sa hangganan ng 30 taon. Sa huli, dahil sa labis na tagumpay, naging banta siya sa hari. Pinag-utusan siya ng emperador sa isang lihim na utos. Pinatay ang buong angkan ni General Hu. Biglang nanlumo ang puso ko. Yung lumang kaso ng pagpatay sa border. Kahit sa maliit na bayan na ito, may mga nagsasaliksik tungkol dito. Sinasabi na noong gabing iyon ang dugo. Pinalitan ng dugo ang puting niebe sa hangganan. Mapait siyang humiti sa sarili. Namumula ang kanyang mga mata. Patawad, Yuyu. Nang kinuha kitang maging asawa noon, hindi maganda ang aking intensyon. Ina. Sa totoo lang, siya ang aking yaya. Noong tumakas ka habang binubuhat mo ako, tinamaan ka ng palaso.
Pagpasok ng taglamig, ubo ka na may dugo. Inimbitahan kitang bumalik. Talagang gusto ko lang bigyan ng kasama ang yaya. Kung sakaling mamatay ako sa labas, mayroon siyang kasama na magdadala ng gamot at tubig. Sa puso ko'y naisip ko, ganun pala. Taong puno ng sakuna, isang tagapagpatay ng baboy. Paano niya maaring ilabas ang lahat ng kanyang natirang pagkain? Para lang mag-asawa, mukhang may layunin siya. Baka nga walang kakulangan sa pagkain ang pamilya Zhao. Tumigil siya sandali. Naging mabilis ang paghinga. Ngunit hindi ko inakala na ganito kakagaling. Pinanood kitang buhayin ang Zhao Jiago. Habang pinapanood kitang mag-abakus, yung hindi sumusukong sigla mo, sa buong buhay ko. Wala pa akong nakitang babaeng mas matalino kaysa sayo. Dati ay plano ko nang namatay sa labas. Pero habang tinitingnan kita, hindi ko akalaing mahihirapan akong umalis. Sa kabila ng hirap ng buhay ngayon, pero hindi ako pwedeng tumigil. Ang tatay ko at ang 10 kaluluwa ng pamilya ko ay nakatingin pa rin sa akin mula sa langit. Dumating na ang pagkakataon. Ngayon ay gulo sa buong mundo. Saan-saan ay tagutom at mga palaboy. Ang hukuman ay parang sirang palayok. Saan-saan ay nag-aapoy. Hindi nila mapigilan ang apoy sa buong langit. Hindi na nila iniintindi ang hangganan. Aalis ako ngayon. Para hanapin ang mga dating tauhan ng pamilyang Huo. Bakit mo ngayon lang sinabi sa akin? Tumingin ako sa kanyang mga mata. Pwede mo namang itago pa ito. Pabayaan mo akong mabuhay ng walang alam. Dahil ayokong lokohin ka. Kahit kaunti lang. Pinakawalan niya ang tali, at kumuha ng isang bagay mula sa kanyang dibdib. Kalawangin na susi, ibinigay sa aking kamay. Punong-puno ng panghihinayang ang kanyang mga mata. Kung may isda, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Itinuro niya ang direksyon sa likod. Ang susi na ito ay makakapagbukas sa likod bahay. May nakabaon na kahon ng bakal sa ilalim ng puno ng jujube. Nandoon ang 50 tael ng pilak. Pwede mong kunin ang pera ngayon din. Pumunta ka sa isang lugar na walang nakakakilala sa'yo. Magsimula ka ulit. Tinitingnan niya ako. Bumaba ang kanyang boses. Ang talino mo. Siguradong magiging maayos din ang buhay mo. Ano naman ang pangalawang pagpipilian? Bumaba ang boses ko. Na may isang damdaming hindi ko maipaliwanag. Maghintay ka sa akin. Tinitigan ako ni Huxin ng seryoso. Na may matibay na tingin, maaaring mamatay ako sa laban. Pero kung hindi ako mamatay, tiyak na babalik siya. Tumingin ako kay Huxin nang may matinding init sa mga mata. Sandali lang iyon. Alam kong hindi niya ako niloko. Sige, Huxin, hihintayin kita. Umalis si Huxin. Nag-isa akong nagmaneho ng kariton pa uwi. Nakahiga si Lola sa hapagkainan, naghihintay sa amin. Nasa mesa ang mainit-init na pagkain. Nakita niyang ako lang ang bumalik. Nagpakita siya ng maunawaing itsura. Ang tingin niya sa akin ay puno ng awa. Pero sa huli, ito lang ang sinabi niya. Umupo ka muna at kumain. Hinintay ng biyenan kong matapos akong kumain. Saka lang niya sinabi, huwag mong sisihin si Huxin. May pinagdadaanan din siya. Ina, hindi ko siya sinisisi. Sino mang may ganitong galit dahil sa paglipol ng pamilya, hindi basta-basta makakalimot. Sa gabi, nakahiga ako sa bagong kama. Nakikinig sa huni ng mga kuliglig sa labas ng bintana, hindi ako makatulog. Nang mag-uumaga na, biglang tumunog ang mabilis na gong. Winakasan nito ang katahimikan ng umaga sa Zhao Jiago. Bigla akong bumuka ng mga mata, at bumangon mula sa kama. Si Shen Yuyu ay gumulong palabas para harapin ang kapalaran. Binuksan ko ang pintuan ng bakuran. Nagulo na ang pasukan ng ngayon. Ang tagapamahala ng pamilya Li ay nakasakay sa kabayo. Sa likod niya, ay may 10 mga tagapaglingkod na may hawak na pamalo. Lahat sila ay may mukha na puno ng taba. Oh, si Jianggi. Shen ay nagpakita na. Ang tagapangalaga ay nag-ikot ng kanyang panggulong panghampas. Tumingin sa akin ng may pang-aasa. Nagtawanan. Nye. Shen Yuyu. Hindi ka ba titingin sa sarili mong refleksyon? Anong klase yan? Isang sirang sapatos ng tagapagpatay ng baboy. Akala mo ba na sa mga taong ito, na nangunguha ng kabuti ng ilang araw, ay kaya mong maging hari sa bayan? Si Liu na gustong lumapit, ay hinampas ng tagapamahala gamit ang latigo. Sabi ng pangalawang ginoo. Ang pakikipagsabuatan mo sa mga tulisan ay kasalanang kamatayan. Pero si segundo na panganay ay maawain sa mga mahihina. Kung ngayon ay yumuko ka at manalamin. Sumunod ka na lang sa amin pa uwi sa bahay. Yung mga tao sa buong nayon lang ang makakapagligtas sa inyo. Kung hindi, ngayon ay ayain namin ang buong Zhao family na wasakin. Shen Yuyu, gusto mo ba ang mukha na ito? O gusto mo ang buhay ng mga mahihirap na ito? Ha 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 ha. Lumapit ka at itali mo ang sarili mo. Tumawa ng malakas ang tagapamahala. 2 katulong ay sumugod na may malupit na ngiti. Sumigaw si Biyudang Wang. At buong katawan niyang sumugod. Mahigpit na niyakap ang baywang ng isa sa mga aliping lalaki. Hindi pwedeng umalis si Ginoong Shen. Kayong mga hayop, rebelde na kayo, rebelde na. Si Liu Laizi ay bumangon mula sa lupa. Dugo ang buong mukha niya. Pinoprotektahan ako habang sumisigaw sa mga taga-baryo. Mga kasama.
Kung mahuli si Ginang Shen, lahat tayo mamamatay sa gutom. Hawakan siya. Huwag hayaang magtagumpay ang mga tauhan nila. Hinila ng mga tagapag-alaga ang aking braso palabas. Nagkagulo ang mga taga-nayon at sumugod. 3 o 4 na babae. Mahigpit na hinahawakan ang aking baywang at gilid ng damit. Si Liu Laizi ang nanguna, nakipagbuno sa mga alipin. Huwag kang matakot, Ginang Shen. Nandito kami. Hawakan mo. Kahit mamatay, huwag mong pakawalan. Ako ay pinipilit ng 2 puwersa na parang baliw. Sa paligid ko, ang sigaw ng mga taga-nayon ay buong-buo. At ang mga utusan ay nagmumura. Mga walang hiya, mga salot na hindi nakakahiya. Suntukin niyo hanggang sa mapagod. Bumagsak ang baton. Nabagsak sa balikat at likod ng mga taga-nayon. Pero walang nagsasawalang kibo. Hindi alam ni Liu Laizi kung saan nanggaling. Kumuha ng pala. Pula ang mga mata. Isang pala. Pinukpok sa ulo ni Jiajiang. Ang tapang ng mga taga-baryo ay tuluyang nagliyab dahil sa putok na ito. Patayin ang mga halimaw na ito. Iligtas si Jiangi. Shen. Iligtas si Jiangi. Shen. Sila ay namamayagpag sa lungsod. Hindi pa sila nakakita ng ganitong labanan. Sa loob ng ilang sandali, 10 alalay ang napuruhan at may mga pasa. Naiwan ang kanilang mga sandata, nagtatakbuhan at naggulong palabas ng ngayon. Si Shen Yuyu. Maghintay ka. Simula ngayon. Sarang-saran ang 4 na pintuan ng bayan. Walang isang butil ng bigas mula sa Zhaojiagu ang makakapasok sa bayan. Kayo naman ay bantayan ang mga sirang kalakal ng bundok. Maghintay kayo ng kamatayan sa loob ng nayon. Naglayo ang tunog ng kabayo. Tapos na ang pagtakas ng pamilya Li sa lugar. Tahimik na tahimik sa pintuan ng nayon. Ano nang gagawin natin, Ginoong Shen? Hindi makapasok ang mga kalakal sa bayan. Baka kailangan na nating isara ang kooperatiba. Hindi tayo pwedeng magsara. Tinitingnan ko ang lupaing daan patungong bayan. Malupit ang aking tingin. Nakasara ang pintuan ng syudad ng Li pamilya. Hindi mapipigilan ang tao. Maraming mayayamang tao sa lungsod. Paano naman lahat makikinig kay Li Fu? Pero wala namang pamilihan dito. Nag-ikot ako. Malakas at malinaw ang boses. Sino nagsabing kailangan pumasok sa lungsod para magbenta? Si Liu Laizi kasama ang ilang mga kaibigan. Ngayong gabi, pumunta tayo sa ilalim ng pader ng bayan para magpaskil ng anunsyo. Sasabihin na ang pamilya Zhao sa Gogo, si Ginang Shen, ay magbubukas ng palengke bukas ng tanghali sa Shiliting. Lahat ng mga halamang gamot at produkto mula sa bundok ay bababa ang presyo ng 30%. Marami kasing mga palaboy doon sa palengke. Doon tayo magtinda. Papasukan natin ang mga palaboy para magtrabaho sa atin. Sino man ang magtrabaho, bibigyan natin ng pagkain. Malalim ang aking tingin. Patungo sa direksyon ng bayan, basta't maganda ang kalakal at malakas. Kahit multo ay kayang magiling. Lumingon ako patungo sa bodega. Si Tia Wang ay pinipili ang pinakamagagandang kalakal. Kasama ang ilang pagkain, lahat ng lalaki ay may dalang sandata. Para hindi mag-agawan ang mga refugee para sa pagkain, at mang-agaw ng mga gamit. Gusto kong ipakita kay Li Xiuyuan kung sino talaga ang nagmamakaawa sa kanino. 2 buwan ang lumipas. Sa pangunahing bulwagan ng bahay ni Li, ang teapot na gawa sa blue and white porcelain ay binasag sa haligi ng pulang kahoy. Nagkalat ang mga piraso. Malakas ang pagtibok ng ugat sa noo ni Li Xiuyuan. Hawak pa niya ang deck gamit ang kanang kamay, habang hinahawakan ng kaliwang kamay ang inkstone sa mesa. Nabasag ang inkstone sa 2 bahagi. Natilamsikan ng tinta ang mukha ng tagapamahala. Kumukupas ang tagapamahala sa sahig. Hindi siya gumagalaw. 2 buwan, buong 2 buwan. Sinabi kong ipasara mo ang lungsod. Sinasabi mo sa akin kung ano ang nangyayari ngayon. Ulat po, Ginoong Nakapagtipon ng ilang daang mga refugee sa labas ng bayan. Hindi lang naging magulo, kundi nakapagtayo pa ng palengke. Ngayon, sa loob ng ilang 10 kilometro, ang mga baryo. Kahit ang mga mayayamang pamilya sa lungsod, ay palihim na nagpapadala ng tao doon para mamili. Tinatawag itong Shenjiaj. Sabi ni Ginoong Zhu, mahal at mabigat ang mga paninda sa lungsod. Ang mga paninda mula sa bundok ng Shenjiaj ay sariwa at mura. Sabi nila, ipatigil mo ang iyong lungsod. Sila ay bibili ng kanilang mga paninda. Lahat kayo, lumayas kayo rito. Sa mga sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Si Shen Yurong ay may dalang maruming panggabi na nagmamadaling pumasok. Ikalawang Ginoo. May paraan ako para harapin si Shen Yuyu. Sino ang nagpayag sa'yo na pumasok? Lumayas ka. Hawak ni Li Xiuyuan ang kanyang ilong. Galit na sigaw ng pagkasuklam. Ang kanyang pinakamalaking kahinaan ay ang pagiging maawain. Madali lang siyang linlangin ng mag-isa. Hindi mahirap. Kung hindi magtagumpay ang plano, pumatay ka na lang sa akin, ikalawang Ginoo. Nang marinig niya ang sinabi niya, si Li Xiuyuan ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa, ng isang beses, pagkatapos ng tagumpay. Ano ang gusto mo? Si Shen Yurong ay labis na natuwa. Nakaluhod siya sa lupa at nagpatira pa. Ikalawang Ginoo, pakiusap, dalhin niyo ako sa inyong silid. Talagang hindi ko na kaya. Nakikita ko ang itsura ni Shen Yuxian. Naghihikab si Li Xiuyuan nang nakasisilaw. Pero sinasabi pa rin niya, pwede na. Sabihin mo na ang plano mo. Sa loob ng 3 araw, bubuksan ang pinto ng lungsod. Malakas ang malamig na hangin.
May isda. Ikaw talagang walang pusong anak. Malapit nang mamatay si Itay. Nakaupo ang ama sa isang sirang kariton. Maputla ang mukha niya. Matindi ang kanyang pag-ubo. Habang umiiyak at sumisigaw palabas ng lungsod. Maraming tao sa pader ng lungsod ang nagtuturo at nag-uusap tungkol sa kanila. Hindi ba ito ang ama ni Ginang Shen? Narinig ko na malapit ng bawian ng buhay ang matanda. Gusto lang niyang makita ang kanyang panganay na anak na babae sa huling pagkakataon. Pero ayaw talagang pumasok ni Ginang Shen sa bayan. Lumaki na kasi ang negosyo niya. Pati sariling ama hindi na pinapansin. Ang tigas talaga ng puso ni Ginang Shen. Ang mga usap-usapan ay kumalat na parang alon. Hindi pwedeng pumunta si Ginoong Shen. Si Liu Laizi, ang gwardiya ng pamilya Shen sa labas ng lungsod, ay nagmadaling lumapit sa akin at nagsabi na si Shen, ang iyong ama ay hindi nagkasakit noon o ngayon. Ngunit sa oras na ito ay nagkasakit siya. Siguradong may patibong sa tarangkahan ng lungsod. Nakatayo ako sa mataas na lugar. Tumingin sa pintuan ng lungsod. Ang nag-iiyak na anyo. Iyon ang aking ama. Sa nakaraang buhay, ibinenta ako sa limansyon para sa 10 tael na pila. Sa buhay na ito, ibebenta niya ba ako sa pangalawang pagkakataon? Pero paano kung hindi? Paano kung talagang malubha ang kanyang sakit? Sa isang iglap, nagulo ang aking isipan. Maagang pumanaw ang ina. Bagaman pabor si ama kay Shen Yurong. Hindi madali para sa isang lalaki na alagaan ang 2 bata. Hindi ito madaling gawain. Mahirap niya akong pinalaki. Mabilis, ihanda ang sasakyan. Shen Yangzi. Gusto pang pigilan ni Liu Chaizi. Pero pinigilan ko siya. Sa pintuan ng lungsod, kasama ko ang 4 na bantay. Huminto kami sa 10 hakbang mula sa pintuan. At huminto. May isda, ama, parang hindi na makayanan. Lumapit ka, tingnan mo ako, ama. Nagsalita ako at bumaba sa kabayo. Ama, ano nang masakit sa iyo? Tumutunog ang boses ko. Unti-unting lumapit ako sa ama. Ako. Masakit ang dibdib ko. Iwas ang tingin ng ama. Ngunit pilit siyang kumaway sa akin. Lumapit ka. Lumapit ka. Nandoon lang. Sa sandaling pumasok ako sa anino ng tarangkahan ng lungsod. Biglang nagbago ang sitwasyon. Isara ang tarangkahan. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa tore ng lungsod. Mabigat na pintuan ng Ironwood City. Biglang nagsara sa likod. Nagpasiklab ng usok at alikabok. Sa magkabilang panig ng dating maluwang na kalye. Biglang sumulpot, dozens ng mga armadong kawal. May hawak na mga panakot na pana. Si Lixiuyuan ay tinulungan ng katiwala. Lumabas mula sa anino. Sa wakas pumasok ka na. Lumabas si Shen Yurong mula sa likod niya. Kumusta ang pakiramdam, ate? Nagbuwis ng buhay para lang makita ang ama. Sulit ba? Hindi ko sila pinansin. Diretso kong tiningnan ang aking ama. Mabilis siyang umakyat mula sa kariton. Hindi niya matapang na tignan ang aking mga mata. Nagmumura siya sa kanyang bibig. May isda pala. Huwag mo akong sisihin. Binigyan ako ni Ginoong Li ng 50 tael ng pila. Lumapit ang 2 sundalo. Magaspang nilang pinutol ang aking mga kamay gamit ang posas. Shen Yu, ikaw ay nagtatag ng iligal na pamilihan. At nag-ampon ng mga palaboy. May balak magrebelde. Si Lixiuyuan mula sa kanyang dibdib. Si Lixiuyuan mula sa kanyang dibdib ay 18. Si Lixiuyuan mula sa kanyang dibdib. Kumuha ng isang dokumentong may pulang tatak. Sabi ng mahigpit, halika. Kunin mo siya. Ilagay sa bilangguan. Ako'y itinulak ng malakas. Sa pinakamalalim na selda. Si Lixiuyuan, sa tulong ng katiwala, dahan-dahang lumapit. Hawak-hawak ang kanyang deformed na kanang kamay. Ang kulay ng mukha ay nabaluktot. Dahil sa matinding sakit at pagkasabik. Parang isang laso na ahas. Nagumapang mula sa imburnal. Sa kabila ng bakal na rehas, ginamit niya ang kaliwang kamay upang pulutin ang isang kasangkapang pangparusa. At mariing hinatak ito sa bakal na rehas. Na naglabas ng nakakairitang tunog ng pagkapurol. Yung tagapagpatay ng baboy. Noong una sa Zui Xianlu, nang durugin niya ang mga buto ko. Naisip mo ba, na magiging parang hayop ka, at ikukulong dito? Sayang lang. Hindi alam kung saan napunta yung tagapagpatay ng baboy na iyon. Kung hindi, sisiguraduhin kong, pahirapan ko siya ng husto sa harap mo. Biglang lumapit si Lixiuyuan. Ang mga matang puno ng dugo. Ay matindi niyang tinutukan ako. Lumilipad ang laway. Shen Jiage. Sa harap ng warrant ng gobyerno. Sila ay mga langgam lamang, na madaling mapatay kahit paano. Sapagkat isang salita ko lang. Ngayong gabi, ang pamilihang pinaghirapan mong itayo, ay magiging isang dagat ng apoy. Ek, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Tumawa ng malakas si Shen Yurong. Malamlam ang boses. Hindi ka ba mahusay? Hindi ka ba ang tagapagligtas ng buong baryo? Bigla niyang inilapit ang lampara sa bakod. Halos masunog ang dulo ng aking damit. Kinuha ng ama ang 50 taels ng pilak mula kay Ginoong Li. Ngayon ay masaya siya. Uminom sa Ruri Tower. Si Shen Yurong ay tumatawa na mailuha na tumutulo. Itinuro niya ang ilong ko. Sumisigaw siya ng buong lakas. Shen Yu, akala mo mas matalino ka sa akin. Akala mo dahil nag-asawa ka ng tagapagpatay ng baboy, ay makakaahon ka. Sasabihin ko sa iyo. Kailanman ay mamamatay ka sa ilalim ng aking paa. Gusto kong makita kang mabulok dito sa imburnal na ito. Makita ang iyong laman na kinakain ng daga.
Lumiko siya. Hinikap ang manggas ni Lik Siuyuan. Ginoo, ang mukha ng babaeng ito ay talagang nakakaakit. Mas mabuting sirain muna ang kanyang kagandahan. Tingnan mo kung paano pa siya makakaakit ng mga lalaki. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lik Siuyuan. Yung pakiramdam ng pagkakaroon ng kapangyarihang buhay at kamatayan. Halos nakalimutan na niya ang sakit sa kanyang kamay. Lik Siuyuan. Talaga bang iniisip mong nanalo ka? Dahan-dahan akong nagsalita. Ang tunog sa tahimik na selda ay lalong malinaw na marinig. Matigas ang ulo kahit malapit ng mamatay. Gusto kong makita bukas sa hukuman ng bayan. Kung kaya mong tiisin ang parusa, hindi ko siya papansinin. Pumikit ka at magpahinga. Bukas, lahat ng mangyayari bukas. Magbibigay sa kanila ng isang sorpresa. Sa harap ng opisina ng bayan, ang mga bato ay umaatungal sa ingay ng tubig at apoy. Ako'y niyayakap ng dalawang kawal, nakatali ang mga braso. Mahigpit na nakadagan sa malamig na lupa. Ang sakit sa tuhod na tumama sa bato ay napakasakit. Pak! Tugtog ng baril. Sino ang yumuko? Ipakilala ang iyong pangalan. Naupo ang gobernador sa mataas na trono. Sa kanyang mga mata, may madilim na nakakatakot na ningning. Itinaas ko ang ulo ko. Diretsong tinitigan ang mga mata na iyon. Si Shen Yuyu mula sa Shenjiaji. Ginoo, hindi ko alam kung anong batas ng hari ang nilabag ng isang simpleng babae upang magdusa ng ganitong pagdurusa. Batas ng hari. Sa gilid ng malaking bulwagan, nakasalampak si Lik Siuyuan sa upuan ng tagapayo. Hawak ang tasa ng tsaa sa kaliwang kamay. Shen Yuyu, nakipagsabuatan ka sa mga tulisan. Palengke ng mga lihim na plano. Nagbabalak ng pag-aalsa. Ito ang batas ng hari. Sumisigaw si Lik Siuyuan ng parang baliw. Si Shen Yorong ay nakatayo sa likod niya. Nakasuot ng nakakasilaw na pulang sandatang seda. Ate, ganito din pala ang araw mo. Shen, tingnan mo ang sarili mo. Ngayon, isa ka nang nakakulong, di ba? Si Shen Yorong naging tuta ni Li Fu. Talagang pinalaki ka ng kaunting tapang ng aso. Tumahimik ka na, Shen Yorong, sumisigaw. Isang sampal ang ibinato mo pabalik. Tumama sa mukha ko. Huwag makipag-usap sa babaeng tuso na ito, Yang Master Li. Shen Yuyu, tanungin kita. Nagtatago ka ng mga armas at nanghihikayat ng mga palaboy. May balak ka bang mag-alsa? Aamin ka ba o hindi? Ginoo, ang tinitinda sa Shenjiaj ay mga kalakal mula sa bundok. Nililigtas namin ang mga buhay. Kung hindi papasok ang mga palaboy sa Shenjiaj, matagal na silang naging mga tulisan sa labas ng lungsod. Ang sinasabi ninyong mga armas, Ginoo. Pangontra lang yan sa mga abuso na itak. Gusto pang lagyan ng kasalanan. Hindi mahirap maghanap ng dahilan. Ang galing naman sa paglagay ng kasalanan. Nakangisi si Lik Siuyuan. Kumuha siya ng isang bungkos ng pera mula sa manggas, at malakas na pinatong sa mesa ng hepe ng bayan. Panginoon, matigas ang ulo ng babaeng ito. Pipilitin kong maranasan niya ang matinding parusa. Para magsabi siya ng totoo. Nang makita ng punong bayan ang bunton ng mga papel na pera, halos sumabog ang kanyang kasakiman sa mga mata. Bigla niyang hinawakan ang panggatong, at buong lakas na itinapon sa lupa. Dadalhin ang matinding parusa. Dakpin mo siya. Dalawang alagad ng batas ang lumapit na nakangiti. Hawak ang mabigat na kahoy na pangpigil. Ito ay isang kasangkapan na ginagamit sa mga babaeng bilanggo. 10 daliri, isang puso. Kapag humigpit, ang mga buto ay unti-unting mababasag. Ate, pakiusap. Lumuhod ka at dilaan ang aking sapatos tulad ng aso. Baka, mapapasaya kita ng pangalawang Ginoo. Pinakiusapan ka ni Shen Yorong. Karapat-dapat ka ba? Naghahanap ka ng gulo. Tuluyan nang nabaliw si Shen Yorong. Bigla akong tumayo. Sumigaw sa mga tanod. Dagdagan pa ang lakas. Pisilin mo ng madiin. Gusto kong marinig ang tunog ng nababali niyang buto. Pilit nilang isiniksik ang dalawang kamay ko sa pangipit. Mahigpit na tinali ang lubid. Handa nang gumamit ng lakas ang mga tanod. Tigil! Isang galit na sigaw ang narinig mula sa labas ng hukuman. Natutulala ang kilos ng lahat. Nakatigil sa hangin ang lubid sa kamay ng mga tanod. Hindi na naipihit ng mahigpit ang gapos. Tigil! Magkakatugmang mga yapak. Pumasok mula sa labas ng hukuman. Sabay-sabay na yapak ng ilang dosenang tao. Malinaw at madalas na tunog ng pagbangga ng bakal na baluti. Parang malakas na ulan na tumatama sa bakal na bubong. Sino kayo? Biglang tumayo ang hepe ng lalawigan. Hawak pa rin niya ang kahoy na bakal. Pinalusot mula sa labas ang pinto gamit ang sipa. Dalawang hanay ng mga sundalong nakaitim na baluti. Sunod-sunod na pumasok. Hawak ang mga tabak na nakababa. Ito ay isang wastong sundalo ng hangganan. Maayos ang baluti. Sabay-sabay ang hakbang. Dalawang alagad ng batas ang nagtangkang humugot ng espada. Ang kayabangan sa mukha ni Lik Siuyuan ay nanigas. Tumingin siya sa mga sundalong may itim na baluti. Tumingin sa liwanag ng araw na nagmumula sa talim ng espada. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig ng hindi niya namamalayan. Saan kayo galing na sundalo? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Ito ay opisina ng bayan. Walang sumagot sa kanya. Nakahilera ang mga sundalo sa magkabilang panig. Sa gitna ng bulwagan, nagbigay ng tuwid na daan. Ang tunog ng bota ay matatag. Isa-isang hakbang, pumasok siya mula sa labas ng opisina ng gobyerno. Isang batang lalaki ang lumitaw sa pintuan. Nakasuot siya ng itim na kasuotan. May suot siyang medyo luma ng armor. May espada sa kanyang baywang.
Ang kaluban ng espada ay balot ng lumang tela. Walang gintong sinulid o pilak. Walang opisyal na kasuotan o sinturo na jade. Ngunit nang siya ay tumayo roon, ang buong bulwagan, parang hinawakan ng isang di nakikitang kamay. Nang una niyang makita ang mukha na iyon, nang hina ang kanyang mga tuhod, yung baboy na tagapagpatay na madalas niyang tawaging bastos, yung nilisan niya sa nakaraang buhay, na nagdulot ng kagutuman sa pamilya, si Zhao Tiezu. Sa sandaling ito, nakasuot ng armor at may kasamang mga sundalo. Nakatayo sa gitna mismo ng bulwagan ng opisina ng county. Hindi possible. Sa nakaraang buhay si Zhao Tiezu ay isang mangangatay lamang mula sa Zhao Jiagao. Pero sa buhay na ito, pagkatapos makapag-asawa si Shen Yu, nagbago na ang lahat. Paano siya nagkaroon ng mga sundalo? Isang magtatagalang siya ng baboy, paano siya nagkaroon ng mga sundalo? Hindi tiningnan ni Huxin si babae. Ang tingin niya ay lumampas sa lahat. Diretso itong bumagsak sa akin na pinadapa sa lupa. Ang katawan ko. Nasa mga daliri ko pa rin ang pang-ipit. Huminto si Huxin sa paglalakad. Kita sa mata ang pagbigat ng kanyang paghinga. Sa mga matang laging kalmado, sumiklab ang isang nakakatakot na galit. Sino ang nagparusa? Hay, hindi po ako ang may gawa niyan. Ang pamilya Li po. Ang tanong ko, sino ang gumawa? Hindi possible. Hindi ka ba ang tagapatay ng baboy? Sino ka ba talaga? Si Lixiuyuan. Hindi pa ba sapat na ang pagkabasag ng kamay mo? Natatakot si Lixiuyuan kaya agad nabasa ang kanyang pantalon. Isang amoy ng dugo ang kumalat sa malaking bulwagan. Pakawalan mo ako, ang tatay ko ang pinuno ng pamilya Li. Kung susubukan mong galawin ang pamilya Li, hindi ka makakalabas ng bayang ito. Pamilya Li. Napangiti ng malamig si Huxin. Malamig ang kanyang tinig. Simula ngayon. Wala nang pamilya Li sa bayang ito. Idilat mo ang mga mata mong aso. Tingnan mong mabuti kung ano ito. Isang piraso ng itim na bakal na tanda, na matinding pinindot sa ibabaw ng mesa. Nasa gitna ng tanda, ay isang madilim na pulang karakter na huo, na may amoy ng dugo na hindi matanggal. Bayan. Ilagang bayan ng mga kabalyero ng huo. Kalahating buwan na ang nakalipas. Kumalat ang balita sa buong mundo. Pumanaw ang emperador. Muling inusisa ng bagong emperador ang kaso ng pamilyang Huo. Iniligtas ang pangalan ng pamilyang Huo. Hindi na nakaupo ang pinuno ng lalawigan. Sa kanyang upuan. Kumaluhod siya. Hindi ko alam na kayo pala ay miyembro ng pamilya niya. Si Huxin ay yumuko at tinulungan akong tumayo mula sa lupa. Isang kamay ang sumuporta sa aking likod. Ang isa pang kamay. Maingat na. Ipinag-iwas ang aking nasugatang daliri. May isda, huli na ako. Si Shen Yorong ay nakahandusay sa lupa. Trembling all over. Tumingin siya sa akin. At tumingin kay Huxin. Nanginginig ang kanyang mga labi ng matagal. Bigla siyang naglabas ng matinis na iyak. Bakit? Ikaw na naman. Tumingin ako sa kanya, parang nanonood ng isang nakaraang buhay, at isang biro ng kasalukuyan. Shen Yurong, sabi mo gusto mo ng magandang buhay. Ngunit hindi mo kailanman naisip ang isang bagay. Ang magandang buhay ay hindi nakukuha sa pang-aagaw. Ito ay pinaghihirapan. Ang iyak ni Shen Yurong ay umuukit sa bulwagan. Walang pumapansin sa kanya. Binangga ng mga kabalyero ang malaking pintuan ng pamilya Li. Sa utos ng emperador, iniimbestigahan ang pamilya Li dahil sa pakikipagsabuatan sa mga rebelde. Kinumpiska ang lahat ng ari-arian. Ang buong angkan ay ikinulong. Ang sigaw ng kapitan ay yumanig sa mga bubong. Kakapasok pa lang ng pinuno ng pamilya Li sa pintuan. Tinadyakan siya ng isang sundalo at natumba. Parang patay na aso na hinila palayo. Tulong, Ginoo, tulong. Si Ginang Wang ay umiiyak at sumisigaw. Nahulog ang kahon ng alahas sa kanyang mga kamay. Nabasag ang gintong hairpin sa ilalim ng kabayo. Ako ang pangalawang misis ng pamilya Li. Ako ang may bahay. Siya ay nakangiting parang mailihim. Ipasok ang dayami sa ulo. Shen Yuyo, ikaw na masamang tao. Hindi mo ako matatalo. Ako'y muling isinilang. Mayroon akong tadhana. Baliw na babae. Ang tadhana ay maging opisyal na patutot sa hangganan. Bakit ka sumisigaw? Bakit si Shen Yuyo? Bakit mas maganda ang buhay mo kaysa sa akin? Hindi ako pumapayag. Ang ama ng Ruilu ay nakadapa sa mesa ng alak. Mahigpit niyang hawak ang huling bote ng Xiaodaozi sa kamay. 50 leang. May 50 leang ako. Nagmamanyobra siya habang sumisinghot ng alak. Malabo ang mga mata. Biglang namula ang mukha. Hinawakan ng lieg at nagsimulang ubo ng malakas. Nahulog siya sa lupa. Nanginginig ang katawan. Nangungusap patungkol sa pera. Zhao Jiagao, Shen Jieji. Nakatayo ako sa pasukan ng nayon. Hawak ko ang lahat ng titulo at mga talaan ng utang. Manager Shen. Talaga bang aalis ka? Biyudang Wang. Si Liu na may ketong ang unang lumuhod, sumunod ang lahat. Ibinagsak ko ang mga talaan sa kanyang dibdib. Ang Shen Family Market. Simula ngayon, sa inyo na. Si Liu Laizi ang bahala sa transportasyon. Si Tiawang ang bahala sa koleksyon. Sino mang mga has magnakaw ng kahit isang pera.
Sabay-sabay natin siyang hubaran ng buhay. Huwag kang magpakalabis, Ginang Shen. Ang buhay ay pinaghirapan ninyo mismo. Pangalagaan ninyo ito. Ako'y lumingon at naglakad patungo sa karwahe. Ang hukbo sa likod ay handang-handa na. Hinawakan ni Huxin ang kanyang lola upang maupo ng maayos. Tumingin siya pabalik sa akin. Ang galit sa kanyang mga mata ay nawala ng tuluyan. Naiwan na lamang ang isang mainit na kulay. Sumakay ako sa karwahe. Hindi ko na tiningnan muli ang bayan na nagpalaki at nag-alaga sa akin. Ngunit 2 beses akong ipinagbili. Hinampas ni Huxin ang panggulong. Dahan-dahang umuusad ang karwahe patungong Hilaga. Malayo ba ang kabisera? Hindi malayo. Nandito ako, walang malayo sa akin.